Welcome po lahat ng mga kapatiran at hindi kapatiran. Welcome po tayo lahat. Good morning. At hindi ba natin makikita sa ating mukha? Hindi natin makita sa ating reaction or whatever. Subalit alam ng Diyos ang ating damdamin na masaya tayong lahat at nagpapasaya sa atin ang presensya ng Diyos at ang mga awitin na ating ginawit ay sapat na upang tayo magalak. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat sa umagang ito, tunay na Ikaw ang aming pinupuri sa Espiritu sa katotohanan, maging sa mga awitin na siya nagpapainit ng aming mga espiritual na buhay, nag-uplift ng aming mga nanghihinang mga pananampalataya. Ikaw ang nagdala sa amin sa lugar na ito upang pakinggan ng iyong mga makapangyarihan salita na ipapahagi sa lahat ng nakikinig. Nakikita man namin o hindi ng ating mga mata. Gamitin mo po ang yabang lingkod upang daluyan ng iyong makapangyarihan salita upang ang lahat sa amin, maging ang magsasalita ay makatanggap ng ibayong pagpapala para sa iyo. Sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen. So sa umagang ito, bago tayo ibigay ang ating pag-aralan, ay ibigay ko muli ang pag-aralan natin sa sunod na linggo. And that is October 12. Bilis ng panahon. Sa mga nakakalimot, ngayon ay October 5. Happy birthday sa mga birthday, happy wedding anniversary, and congratulations sa mga kumuha ng exam na alam natin sila ay magiging top-notcher. Sigurado na yan. At Revelation chapter 1 verse 9 to 15. First sa John 16:33. Inulit ko the book of Revelation chapter 1 verse 9 to 15 sa susunod na Sunday yan. At sa aklat ni John chapter 16 verse 33. Pero mo yan? Nakarating na tayo sa Revelation. Parang ang dami nating natutunan. So, umagang ito, ano bang maranasan kaya natin? Tatanong ko muna sa inyo. Kung mayroon kang kasalubungin na isang tao o sino man na mahal mo sa buhay, na matagal na panahon na hindi kayo nakikita, subalit kasalubungin mo siya. Halimbawa sa airport, sa Legazpi o Manila, hindi mo pa siya nakikita personally, pero alam mo kung sino siya. Ano ka kaya maging reaction ninyo? Reaction natin. Ano ka kayang hitsura ng ating ilalarawan ng ating physical, emotional, and psychological na personality? Siguro magsisigaw ka, you're excited, di ba ba? Dahil lalo na kung yung sasalubungin mo ay siyang tumulong sa iyo. Halimbawa, nagkasakit ka, naging donor siya, na-hospital ka, at walang pambayad. Subalit yung taong sasalubungin mo siya nagbayad ng multimilyon na halaga ng medical expenses. At kung pwede naman, siya nagpaaral sa iyo, nagbigay ng scholarship hanggang makatapos ka ng doctorate degree. Sasalubungin mo. Ano kaya ang ating damdamin? Yan ang paksa natin. Meet the Lord in the air. Meet the Lord in the air. At ang proposition, true believers are saved for the rapture. We will hear the voice of archangel and with the sound of the trumpet of God. Bible reference, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. Alam kong binasa niyo na ito. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mabuhay.
verse 17, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaat upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Verse 18, kaya mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Mag-aliwan tayo. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. The word rapture, mga kaibigan ko, mga kapatid, at mga kaaway. The word rapture is derived from the Latin rapturo, which translates the Greek word harpazo or harpazo, found in the biblical text meaning to seize, to snatch away, or to be caught up. So the term rapture itself does not appear in the Bible. Only the scenario. Bagamat ang salitang rapture ay hindi natin mababasa, subalit yung sitwasyon, yung scenario, ang ibig sabihin noon ay rapture. Sabagat ang rapture ay dagliang kisap mata na tayo'y dadagitin. Rapture in Tagalog means pagdagit or pagdakot ng mga manampalataya, meaning the snatching away or picking up of believers. Tandaan nyo the word believers. Ang kukunin, hindi non-believers. The word believers is a magic word and powerful. Are you believer? Are we believers? Amen? So we are preparing for the rapture. Rapture is not stated in the Old Testament. However, the Old Testament does contain foreshadowings of the events. Hindi ito nasulat sa Old Testament, gayunpaman ito'y ipinahiwatig nito sa Old Testament pala. Kanino pinahiwatig? Ito'y pinakita doon sa accounts kung paano kinuha ng makapangyarihang Diyos si Prophet Enoch na nakasulat sa Genesis chapter 5 verse 24. At ganun din kay Prophet Elijah sa 2 Kings chapter 2 verse 11, who were both taken alive into heaven. That is a foreshadow. That is a very example na pinakita ng Diyos na maging itong mga propeta, bakit sila kinuha buhay? Sabi sa Bible, flesh and blood cannot enter the kingdom of heaven. Yes, that is true. But they will be transformed. We will be transformed in a blink of an eye. Because with God, nothing is impossible. Sa isang igla, pwede tayong baguhin ng Diyos. Bakit tayo babaguhin? Binago na tayo. We are renewed by the Holy Spirit. Dito pa lang sa lupa, we are renewed already. We are cleansed by the blood of Christ. Malinis na tayo. So bakit kaunti na lang ang ating bibihis na lang yung kalangitan na hindi nabubulok ang ating isusuot? Because we are cleansed inside. Tinuruan na tayo. Naging disiplinado na tayo. Naging banal na tayo sa paningin ng Diyos. And our light has been shining. Diba? Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father and in heaven. Matthew chapter 5 verse 16. Diba yan ang theme ng Isarog cluster? Maliwanag. Gaano kaya kaliwanag tayo kapag nagliliwanag ang ating pananampalataya galing sa puso? Ang liwanag natin ay wala sa kalingkingan ng liwanag na makikita natin pagkaharap na natin ang Diyos. Kung baga sa mundo ito, para lang tayong alinipot. Compared to the light that we will see in that very time. Mga palatandaan na magkakaroon ng rapture. Ano ang mga palatandaan? Alam niyo ba? Number 1, increased wars. Nagkakaroon ng maraming gera.
Mga digmaan, hindi lamang literal na digmaan ang nangyayari ngayon. It is not only military versus military powers, but the personality in political warfare. Magkakaroon tayong political warfare, psychological warfare, religious warfare. Yan ang ibig sabihin ng digmaan. Hindi digmaan na barilan, digmaan ng katuran, digmaan ng mga pinag-aralan. Kaya nga sa Senado nag-aaway-away, good versus evil. Hindi umara kung sino ang nasa tuwid, sapagkat ang kasinungalingan ng kalaban ng katotohanan. The righteousness versus evil. Are you the advocates of righteousness? Are we on the side of righteousness? If that is so, we will never be defeated. We are in the winning side. Sapagkat our God is the God of righteousness. Famines, tagutom. Hindi lang magugutom sa physical. Sapagkat nakikita mo ngayon kung kumain mga ang sasarap. Matatakam kayo, pinapakita ng mga vlogger kumakain ng halos buong litson bago. Crispy. Sabi ko, hindi magkakaroon ng tagutom ito. Sapagkat ang maging itong mga mayaman ko magpakita ng mga pagkain, ang dami. Kung kumain, kung tayo kumain, 50 pesos, busog na tayo. 100 pesos, thank you Lord. Busog na. Ito kung gumastos. Alam natin, bali wala ang 1,795,000 isang kainan. Kano karami yun? Puputok natin yan. So, hindi magkakaroon ng tagutom siguro physical. Kundi it refers to the hungriness of the Word of God. Nagugutom sila sa salita ng Diyos. Busog na busog sa physical na pagkain. Kundi subalit sa spiritual ay gutom sila sapagkat hindi sila nakikinig ng salita ng Diyos. Puro lang sa laman. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong do not conform to this world. Puro pagkain sa laman. Pero sa spiritual ay wala. Mayroon isang pamilya na sa sobrang hirap sa buong anak, sometimes ang kanilang ulam ay asin. Sapagkat wala silang pera, ang tatay ay hindi sapat ang kanyang kinikita. At sa pagkain nila ng kanin na may tubig at asin, nakita ng isang anak, lumuluha ang kanyang tatay. Ginanong niya si tatay, ba't ka umiyak? Ikaw ba'y nalulungkot sapagkat ang ating ulam ay asin? Ikaw ba'y namumroblema? Sabi ng tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi ako nagre-reklamo. Kahit asin lang. Bakit ka umiyak, tatay? Ang sabi ng tatay, sapagkat umiyak ako sapagkat ako'y nagtataka sapagkat kahit asin lang ang ating ulam at kanin, ay tumataba tayo. Tumataba. Hindi nyo alam na anong pagkain ang alam natin o ulam pag tayo nagluluto na hindi kailangan ng asin. Halos lahat ng pagkain ko walang asin. Hindi tayo masasarapan, di po ba? Number 1, kailangan ay asin. Pag walang asin, mabubulok ang mundo. We are the salt of this world. Tanda natin, spiritually speaking. Tanda natin na anumang sarap ng pagkain kung walang nutrition, alisin lang ang isang sense among the senses that we have. Yung tinatawag na sense of taste. Kakain ka pa ba kung wala kang panlasa? Subalit binigay yan ng Diyos sa atin so that we can taste the nutrition that God has given us. And that is not only for the food, physical food, but spiritual food. Nataramdaman ba natin
Natitikman ba natin ang nutrition, sustansya ng salita ng Diyos? Kung hindi, hindi tayo masusustain, hindi tayo mabubuhay spiritually without the salt, which is the Holy Spirit that has given us. We are the salt of this world. And we are the light of this world. Earthquakes, mga lindol. Nagkaroon ng earthquake sa Davao, sa Cebu, sa Baguio City, magkakaroon ng earthquake. And that is the last earthquake according to the Bible. Nga hindi sinabi kung ilang intensity. 6.9 lang natakot na ang mga tao. And this is the sign that there will be there is a rapture. Kahit hindi tayo hindi makakaligtas. Because the last earthquake is global. At ang sabi sa Bible, hindi lang magkakaroon ng earthquake sa lupa, kundi pati sa langit. Biro nyo yan, pati heaven. Lahat, yaganigin. Sabi nga ng mga dalubhasa, yung kahit kalititang bato ay hindi pwedeng hindi gagalaw. Biro nyo yan, lahat gagalaw. And we pray for that. Natural disasters, pestilence, magkakaroon ng salot, katulad ng COVID-19. Marami pang salot ang darating. Natural disasters, sakuna sa kalikasan. Religious deception, nagkakaroon ng panlilinglang sa mga relihiyon. Rise of false Christ, mga huwad na Kristo. Ang nangyari na ito sa iba't ibang dako, hindi lang sa Pilipinas. Widespread decline in love and morality. Laganap ng pagbaba ng pag-ibig at moralidad. Ang morality ngayon ay baliwala. Moral values kahit tinuturo sa schools ay hindi na i-apply. There's so many immorals. Yung nagtuturo ng morality, siya man ay immoral. Decline. Bumababa. Lalo na sa Thailand. Sa Thailand, very low ang morality. Hindi pinag-usapan yung morality. Ang gusto nila, negosyo, business, puro negosyo. Walang moral values. Magturo ka ng moral values sa Thailand, tanggalin ka. Magturo ka ng prayer, tanggalin ka. Magturo ka ng kahit isa lang na memory verse sa Bible, tatanggalin ka. Ang gusto nila si Buddha. Golden Buddha ang kanilang sinasamba. Hinduism, ganon din. Kaya pasalamat tayo mga teachers natin, ituro natin ang totoo, katotohanan. Sapagkat linagay tayo dyan, there is a purpose. God has a purpose for you. Na ituro ninyo ang totoo, hindi lang puro mga about technology. Ginagamit ang technology to speak the word of God. Ituro natin na si Kristo ay hindi tao lamang kundi Diyos sapagkat may nagtuturo na tao lang siya. They are anti-Christ. Kaya kahit tanggalin tayo sa trabaho, tanggalin tayo sa pagtuturo, ako yung nabis na tinanggal. Nagturo ako maganda. Itinulungan ko ang mga estudyante. Suwalit ayaw ng nakatas coordinator. Nung malaman ng coordinator, kinaumagahan, tanggal agad. Hindi ako umiyak. So what? Ang mahirap kung tanggalin ako ng Diyos sa mundo. Tanggalin ako sa trabaho, maraming trabaho na ako napasukan, mga kaibigan ko, mga kapatid. Kaya natanggal ako. Dahil nga nagtuturo ako ng salita ng Diyos. Tanggalin tayo sa trabaho, so what? Trabaho lang po yan. Trabaho lang. Sabi nga, when you have everything, if you don't have Jesus in you, you have nothing. Kahit meron ka ng lahat ng bagay, kung si Kristo wala sa atin, wala tayo. Kahit ano, kita na tayo ng pinakamahirap. Kung kahit may 8 bukang luxury cars, kung wala sa iyo si Kristo, bali wala yung 80 luxury cars mo.
Pero kahit wala kang luxury cars, but you have Jesus in yourself, in your heart, in your minds, in your whole personality, you have everything. Hindi na natin kailangan anumang bagay sa mundo kung si Kristo na sa atin. Hindi na tayo maghahanap ng anumang bagay. Why? Because Jesus is everything for us. And we don't need anything. Kaya nga sabi sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano panghanapin natin? Lahat na nasa atin kung si Kristo sa ating buhay. Increased emphasis on self-love and materialism. Isa yan sa tanda. Yan ang nangyari. Nakita na si kapaligiran. Nag-increase yung self-love. Mahal na mahal ang sarili. Wala nang pagmamahal sa kapwa. Wala na yung respeto. Minsan nawawala ng respect. Dahil lang nakikita yung materialism, yung ganda ng itsura, na marami ng artificial sa buhay. Pati buhay niya ay naging artificial. Parang robot. Robot cannot compare to humans. Sabi nila, pag may robot ka, that is status symbol. Mahal-mahal ng robot. Kaya ngayon bumibili ang mayamang robot na. Dahil ang robot daw hindi nagreklamo. Walang sweldo, hindi mo pakainin sa trabaho. Kaya bumibili sila, robot. Ayaw na mag-asawa sa tunay na tao, robot na. Yung nakita ninyo, kasi ang naganda ng mga robot, magkano kaya yan? Multi-millions. Pero tingnan mo, hindi tayo ginawa na parang robot. Ano ang mga bagay na wala sa robot? Napakarami. Robot has no cognitive domain, no affective, and no. Ang psychomotor niya is made of metal. There is no core in his heart. Yung po ang kulang sa kanya. Siya ay program for a specific purpose. Algorithm na tinatawag binary or whatever. So made of metal. Tayo hindi made of metal. Mayroon tayong emotions, may feelings, may kaluluwa, at may kaligtasan. And we will be there. Kasama. Hindi robot ang gusto ng Diyos na kasama niya. Tayo ang kailangan niya. May pananampalataya ba ang robot? May kaluluwa ba ang robot? Makapagsasabi ba ang robot na God loves you? Meron ba siyang intuitive feelings? May feelings ba siya ng pag-ibig? It does not the love that we need. What is the core of love? The rapid spread of the gospel. And that is one of the central point. Rapid. Ibig sabihin, mabilis na paglago o mabilis na pagpalaganap ng pangangaral ng salita ng Diyos. At nangyayari na po yan. Palatandaan yan. And number 11 is growing persecution of believers. Pag-uusig ng mga mananampalataya. Sa ibang lugar, pinag-uusig. Especially in Vietnam, Cambodia. Maraming mga ngaral dyan na hinuhuli. Sa Saudi Arabia, Arab countries. Nung nandun ako, nakabulang katago sapagkat bawal ang mga aral sa Diyos. Mga dapat gawin ng mananampalataya. Ano dapat gawin? Believe the gospel. Why? The core requirements that Christ died for our sins, was buried, and rose again on the third day. Kailangan may core. What is the core? Yung pinaka-pilarin, the center, ay ng mananampalataya tayo sa salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Aking kong babasahin the Reprov King James Version. Ngayon, ipinatalastas ko sa inyo mga kapatid
ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinanatilihan. Sa pamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliwan na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. So magsisampalataya ng may kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan, at siya'y napakita kay Sifas at saka 12. How to prepare? Paano maghanda tayo? Live expectantly. Ano ibig sabihin ng live expectantly? Mabuhay na may pag-asa. Yun po, mabuhay tayo na may pag-asa. As if the day of Jesus' return could be today. Not becoming complacent. Huwag tayong magkampante. Kung isang kampante tayo, na parang hindi na darating, tayo magtatrabaho. We'll continue working. But we know that anytime will come. Yun ang ibig sabihin. Nagtatrabaho tayo. Gagawa pa tayo ng mga activities sa church. Subalit sa ating paggalaw, sa pagtatrabaho sa araw-araw, alam natin na siya'y darating. Encourage one another with the promises of Jesus' return and resurrection. Encourage natin. Kaya nasabi doon sa Bible reference, gawin ito, magpaalalahanan at gawin itong inspirasyon. Do the work of Christ. Don't let the expectation of future events distract from the important work of preaching the gospel to all nations. Huwag maging obstruction ito. Sapagkat baka naman, darating si Christ, hindi na tayo magtatrabaho. Hindi na tayo magtutulong. Hindi na tayo pupunta sa every Sunday sa church dahil darating si Christ. Dito na bago sa bahay. Hindi gano'n. We will continue. We know. Because we don't know what is the perfect time that God will return. Hindi natin alam. So patuloy pa rin tayo. Bagamat tayo nagtatrabaho, pumupunta sa ating mga dapat puntahan, but we know. Alam natin yan. Have faith. Believers are distinguished from those left behind. Ngayon parang alam na ng Diyos kung sino kukunin niya. Hindi tayo pagharap niya, magpipili-pili pa. No! Right this moment in time, God knows who will be there during the time of His coming. Alam na. Nasa listahan na. Because they are not in darkness. Hindi na sila nasa kadiliman. To be surprised by the day of the Lord. We will not be surprised. And they have the Holy Spirit dwelling within them. Kapagkat mayroon tayong Holy Spirit sa atin, 4 na bagay ang nagpapatatak sa ating buhay bilang Kristiyano. Ano kaya yun? 4 na bagay na nagsusustain sa ating physical and spiritual nature as Christians. Ang una ay ang tinatawag na pagsubok. Kaya we are being tested. This word is generic. Pag sinabing generic ay general term, ang ibig sabihin. Na ang pagsubok, di ba, maging sa experiment sa science, tinitest muna bago ilabas kung anong naimbento. Ganun tayo spiritual. We are being tested. Every second, every time, tinitest pa tayo. Bagamat alam na ng Diyos na tayo believers, but we are being tested. And every second, baka naman tayo magbalingbing na gaya ng mga politicians. Walang word of honor. Walang principle. God is His principle. Our God is the God of principle. Kailangan mayroon tayong salita na pag tayo sa Diyos tayo. Whatever it takes, sabi nga. Ano man ang mangyari, hindi natin pababayaan. Kaya sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Whatever it takes. Yun ang tunay na pag-ibig sa atin ng Diyos. Ano mangyari?
sa ating buhay. Naroon siya, ganun din tayo. Ano man mangyari sa atin, hindi natin siya iiwanan. Katulad na hindi na siya pag-iwan sa atin. In that is test. You are not being tempted, but we are being tested. So, bawat saglit ng ating mga buhay. Tinitest tayo kung mahal natin at magulang natin ang mga kapatid natin. Kaya mahalin natin habang sila'y nabubuhay. Yakapin natin, halikan natin, kahit hindi niya alam, because not at all times will be our parents will be in our side. Hindi lang ng oras sa ating minamahal ay kasama natin sa bawat saglit. May oras na iiwanan din tayo nila. Pagwaling iwan natin sila. Wala na tayong panahon na magyakapan pag wala na. Halikan mo kung mahal mo. Yan ang gusto ng Diyos. Hindi tayo nangiiwan, hindi tayo iniiwan. And that is one. Second, isang tinatawag na pag-asa. Pag-asa or hope is a generic and specific. Hindi lang generic ito, hindi specific ang hope. Katulad halimbawa na nag-aasa tayo. Umaasa tayo na sana bukas ay uminit ang panahon. That is generic. Pero hindi uminit, nagbagyo. Why? Because we did not control the weather. God controls the weather. Yun naman isang specific na pag-asa na tinatawag, I hope na makapasa ako sa pag-exam. Bakit ka umaasa na specific? Because nag-aaral ka, nag-review ka, nag-gano ka ng kilay, ika nga, nagsunog. Halos memorize mo ang libro. Hindi ka na natulog, nag-aral ka, nanalangin ka. So you are hopeful to pass the exam. That is specific. So magandang bagay ang maging may pag-asa. Kung wala kang pag-asa, hindi tayo mabubuhay. Pero wala kang pag-asa, ang tao mo ng pag-asa ay nagpapakamatay. Wala kang pag-asa. Di ba sabi, I have no hope. So I'll kill myself. That will not kill ourselves because we are hopeful. We are hopeful. We know that God will help us. We are not hopeless. We never be hopeless. Why? Because we are a believer of God. And number 3, faith. Pag-ibig. Tayo mahilig sa password. Mahilig tayo sa kahit na may internet ka, may wifi, wala kang password. Makakunik ka kaya? Hindi. Ano ang password? Na binigay ng Diyos sa atin. Para we can connect to the Lord at all times. Hindi mag-blur ang signal. Palaging malakas ang signal. What is the password? Do you know the password? Kailangan may numeric, alphanumeric. 8, di ba? 8 ang normal. Is 1 8 digit or 8. Basta 8 yan. Yan ang normal. Ano ang password? Mayroon 8AITH and number 3 or number 7. 3, 4. If you have AITH 3, 4. Yung po ang password sa heaven. Why? Kung wala tayong faith, we will not see God. Because faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. And what is the 3? 3 is the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And what is the 4? The 4 is the 4 corners of this world. Kaya nga pag mayroon ka number 7, sabi that is a perfect number because it refers to the heavenly forces and the 4 corners of this world, the north, south, west, and east. Yan po ang ibig sabihin ng 7. Plus the Father, Son, and Holy Spirit. If you have number 7 in you, and you have faith in yourself, no one can harm us. You can contact the Lord anytime. Lord, I'm here. Save me. 911, walang sinabi yan. Kapag ang Diyos ang nakitas ka. Kahit nasa bigit ka ng kamatayan, kahit na anong kaaway mo, if you have
the connection to God, and you have that password in you, no one will harm us. We will never be defeated. Even they will destroy us. And number 4 is love. Love. This faith in love are specific. Hindi po siya generic. Faith in love. Love. Ang apat na to, mayroong core. What is the core of pagsubok? Ano ang pagsubok? Trials. Ano ang core? The very center of pagsubok, the very center of hope, the very center of faith, the very center of love. It is not only love, it is not only faith, it is not only hope, it is not only trials, but there is a very core. Parang ang mundo na ang mga scientists ay gustong tingnan kung nasa gitna ng mundo. Gusto nilang butasin ano ba nasa doon pa sa kabila. Alam nyo ang aeroplano ay mayroong sinusunod na altitude. Maging ang sasakyan, kahit na 220 ang speed yan, ang maximum. Pag pinatakbo mo yan ng 200 pa lang, ay may nag-aalarm na huwag mong isagad. Pag sinagad mo, tanggal ang lahat ng spare parts niya. Subukan niyo. Pag hindi natanggal, 220, isagad mo sa 220. Apat na gulong mo yung tanggal niya, pati spare parts. You have limit in this world. Kahit na yung mga nagka-racing, 350 miles per hour, sinasagan nila, ano nangyari? Namatay. Altitude, 35,000 feet above sea level, above 35,000 meters or whatever. Pag ginawa ng 50,000, sabog ang aeroplano. Ganyan tayo. We have limit, but God has no limit. He is an infinite God. Kaya nga, sinasabi natin na ang Diyos ay hindi nagbabago. The power of God is not changing. Why? But we can be changed. We cannot change God because His power is not changing. But God can change us. Para tayong nakakita na kayo na pumupihit kapag naglalagay ka ng gulong. Ano mang bagay nagagamit ka ng tornilyo. Subukan nyo na yung kinakapitan ng tornilyo ay gumagalaw. Hindi mo may sakit. Lalo na pag yan loose tray. Pag loose tray, parehas. Kasi nagbabago yung pinaka-original na kakapitan. Ganun ang Diyos. Hindi siya nagbabago. Because tayo ang binabago niya. Upang pag pinili tayo, makaangkop tayo sa gusto niya. You can not change righteousness. Because righteousness, if you change, you will not be righteous. Pero walang measurement. The way of God is not limited. Tayo limited. Gaano mong kabigat ang ating problema ay kayang lunasin ng Diyos because He has infinite power. Ang kanyang timbangan ay kayang kahit buong universe, buong Milky Way at ilagay sa timbangan, hindi masisira ang timbangan ng Diyos sapagkat mas mabigat pa siya sa lahat ng bagay na ating nakikita at nating naiisip. God is beyond our imagination. God is beyond the power that we know in this world. Because He's infinite, omnipotent, omniscient, and omnipresent. And that is the core. Yan ang center ng pagsubok, center ng hope, center ng faith, center of love. Pag tinusok mo ang ating puso, sa pinakailalim na yan, ang makikita natin ay si Jesus Christ. Because He's the center of our life. He's the core of this universe. He's the core of our spiritual life. So that if we don't have Jesus, nothing. Because He's the very core of everything in this world. Siya ang pinaka-sintro. Tapos hindi natin siya tatanggap. Tapos hindi natin siya inuunawan. Nakumbala siya.
para tayo. And that is not being, hindi yan naunawa ng mga matatalino. Sampu-sampu ng doctorate degree. Hindi naunawa ng mayayaman sapagkat nakatuon sila sa materialism. But we're not. You are believers. Simple believers. And ordinary people. Nagtiginawa tayong extraordinary ng Diyos sapagkat gusto niya na tayo makap sa pagdating. 2 oras na siya darating. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52. Sa totoo lang, ito'y napakahaba. Pang-convention ito. Hindi ko ito matatapos. So, sa sunod na siguro. 51 to 52. Aking babasahin. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi kayong lahat ay mga tutulog, ngunit kayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Amen. Yan po ang nakasulat. There are inspirational quotes. May oras pa po tayo. Meron ditong ibang quotes na maaaring adaptable. Sabi ng isang manunulat, if your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Ang nagsabi niyan si John Quincy Adams. Leadership and learning are indispensable to each other. John F. Kennedy. Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm. Winston Churchill. Opportunities don't happen, you create them. Chris Grosser. Whether you think you can or you think you cannot, you're right. Sabi ni Henry Ford. A dream doesn't become reality through magic. It takes sweet determination and hard work, sabi ni Colin Powell. It often requires more courage to dare to do right than to fear to do wrong, sabi ni Abraham Lincoln. It doesn't make sense to hire smart people and tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do, sabi ni Steve Jobs. Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems, by Brian Tracy. Don't follow the crowd. Let the crowd follow you, sabi ni Margaret Thatcher. To handle yourself, use your head. To handle others, use your heart, sabi ni Eleanor Roosevelt. Sabi sa Bible, a powerful verse, King James Version, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not into thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Yan po ang mga encouraging words, not only from the great leaders, but from the Bible, the King of Kings and the Lord of Lords. At aking pong babasahin ang sa ating harap sa Panginoong Diyos. It is simultaneous. Apostle Paul teaching is a future event. Apostle Paul teaches this doctrine. Doctrine po ito, the rapture, sa totoo lang. Sapagkat ang sumulat nito ay si Apostle Paul mismo.
sa mga Corinthians at Thessalonians. Revelation chapter 4 verse 1. The Apostle John hears a voice like a trumpet saying, "Come up hither." And immediately he is in the Spirit transported to heaven. Yan, tandaan mo. So this is the manifestation na talagang mangyayari ito. Dapat maging si John at tayo tutungo niyan sa next Sunday kung ano ang nakita ni Apostle John. So the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Proverbs chapter 15 verse 3, Tagalog, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Kayo ba'y mabuti? Tayo ba'y mabuti? Kung gano'n, kaharap tayo at kukunin niya anytime na gusto niya. Time tatay tumuyo. Mga banal, Diyos na mapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong presensya, sa powerful na strength na binigay mo sa amin, physical and spiritual strength, dahil sa iyong banal na salita. Salamat sa Panginoong Diyos Ama, na dahil sa kanyang biyaya ay binigay niya ang buntong anak na sa Kristo kung kami maligtas at siya mismo ang aming makikita sa anumang oras na dumating siya. And we know, Lord God, and we feel your power and presence in Jesus Christ. We pray. Amen.